Gumagabi na pero patuloy pa rin sa pagsisibak ng kahoy si Mang Norman Manalos ng Barangay San Juan Baño sa Arayat, Pampanga. Ngunit ang mga kahoy na kanyang sinisibak ay hindi gagamiting panggatong, kundi para sa pagsasaayos ng kanilang nasirang bahay. Sa pangalawang pagkakataon daw kasi muli daw niyang itinatayo ang kanyang tahanan na 2 beses nang sinira ng kalamidad. Ang pinakamahirap lang namin pinagdaanan dito nung bagyong Ondoy. Kung saan po? Kung saan naganap yung talagang landslide dito na maraming namatay. Muli daw nasira ang kanyang tahanan sa pananalasa ng bagyong Santi kamakailan. Sa kabila nito, mapalad pa rin daw maituturing ang pamilya ni Mang Norman dahil sa gitna ng mga naranasang kalamidad ay buo pa rin ang pamilya. Pero aminado siya na dapat maging handa ang kanyang pamilya sa anumang banta ng sakuna o kalamidad sa lugar na idineklarang danger zone. Pinakamahalaga dyan yung buhay ng tao, di ba? So kung hindi ka handa? Kung di ka handa, paano kung halimbawa, kung di ikaw o yung mga anak mo, gaya nung nangyari sa Leyte. Kaya kapag may kalamidad na, hindi na daw nagpapahuli sa preparasyon ng kanyang pamilya. Nakaredy na yung gaya nung damit, kumot, banig, tsaka yung mga, yung kung ano merong konting bigas sa bahay, yun na lang ang dinadala namin. Tsaka yung ilaw na pwedeng gamitin. Tapos yung pamilya niyo po, sinisecure niyo niya? Sinisecure ko na, oo. Sa evacuation center? Permis, dinadala ko na doon. Nauna na sila doon. Kinukuha na ko ng pwesto para halimbawa, dumating man yung sinasabing kalamidad o bagyo, nakasafety na sila. Okay. Sa gitna ng iba't ibang kalamidad na dumarating ngayon sa bansa, pinakalayunin ngayon ng Department of the Interior and Local Government na ihanda ang bawat pamilya. Kaya naman isa dun sa mga binibigay nila sa ngayon, itong booklet na ito na binansagan nilang pampamilyang gabay sa panahon ng kalamidad. So dito makikita yung mga mahalagang impormasyon ng bawat pamilya. Makikita dito yung head of the family, kung ano ang pangalan, ilan yung miyembro ng pamilya at kanilang mga pangalan, mga numero ng mga ahensya ng pamahalaan. Tapos kapag may kalamidad, ano ba yung mga lugar na kung saan susunduin, tagpuan o meeting place ng mga miyembro ng pamilya, yung pinakamalapit na evacuation centers at marami pang iba. Pag ito'y binuksan mo, makikita mo dito yung family disaster plan na tinatawag. So may mga tips dito, halimbawa, tiyaking matibay ang inyong bahay, alamin ang mga ligtas na lugar sa inyong bahay, at marami pang iba. At yung talagang makakatulong sa ating mga kababayan ay itong mga impormasyon dito tungkol sa kalamidad. Halimbawa, ano ba yung dapat na paghahanda kapag may dumating na landslide, tsunami, earthquake, pagbaha at marami pang iba. So ayon sa DILG, mahalaga na ito'y alam ng bawat miyembro ng pamilya. Unang beses pa lamang daw nakita ni Mang Norman ang booklet ng DILG. Malaki raw ang maitutulong nito sa bawat pamilya para mapaghandaan ang anumang kalamidad. Malalaman mo kung anong dapat gawin. Tsaka kung anong maganda, kung pag binasa mo to, siyempre, nandyan yung kaalaman. Para sa kapakanan natin yan kailangan sumunod. Bago matapos ang taon, nagsimula ng mamahagi ng mga pampamilyang gabay sa panahon ng kalamidad ang DILG. Naniniwala ang DILG na mahalaga daw na magsimula sa bawat pamilya ang kahandaan sa panahon ng kalamidad. Sa oras ng sakuna, sa oras ng bagyo, ang unang tutulong sa kanilang sarili, sa mga tao ay mismo kanilang sarili at kanila mismong kapamilya. Napakahalaga ng paghahanda. Kung hindi darating ang isang bagyo, salamat sa Diyos, ngunit kung siya darating at handa ang bawat pamilya, ang bawat tao, napakalaking bagay. May ensure natin ang zero casualty dito sa... Ako si Aislinn David, Alerto Alisto sa Pagbabalita.